Magandang umaga po mga kapatid. Dapatin na po tayo sa Santa Oras. Kaya po namin mga kapatid, kaya po ay nagsimula na po sa ating pagsamba. Dito tayo natapos po ng nakaraang linggo. Ang ating Panginoon, bagamat wala naman siya ginawang masama. Siya kinapopuwatan ng mga audio na po yung mga iskriba at mga pariseyo. Kahit totoo yung sinasabi niya at pinatutunayan niya yung mga bagay na kanyang pinapakalaw sa mga bagay na kamapalagan. Ibig na sila yung gusto na kanyang kaisipan at tignan yung ginagawa ng ng Panginoon. Pero kayo ng pride na ang Panginoon ay isang anak ng isang sinulit tao. Mahirap lang sila na nagkakintero. At sila po ay naiingkit sa mga bagay na nagagawa ng Panginoon. At sila po siya ating Panginoon ay nakuha niya dahil sa mga budyo. Dahil totoong ginagawa niya, dapat tunayan niya. At nagkatigasan na kayo ng mga puso. Nagsarado kayo ng kayo sa Panginoon. Kaya hindi sila niniwala sa Panginoon. Actually, sila gumagawa ng pagkakataon para magkaroon sila ng isang bagay lalo sa Panginoon. Tinatrato na yung Panginoon. Kaya dahil po sa kanilang kaisipan na ito, tulad ng kanilang kaisipan, kahit talo sinasabi ng Panginoon, pinalabanin ng Panginoon. Hanggang sa pinakadulo, pinagay nila yung Panginoon. Makikita natin yan ang konteksto ng mga parabola na ito. Pinakikita ng Panginoon ang maling kaisipan ng mga Hudyo laban sa ating Panginoon. So, tingnan mo natin. Yung unang parable. Ito po sa pangalan ng Panginoon, ang pagpapakababa ay mahalaga. Kasi, ang Panginoon, ginawa niya. Upang tayo maligtas, sila nagpakababa, hindi man niya kalalapihan sa langit bilang ng Panginoon Diyos. At ang itulad sa atin na mababa at sumunod sa ating sa kanya naman para tayo maligtas. Yun din pa rin yung kaisipan na yun, nagpapakababa, ay mahalaga para tayo maligtas. Kaya tayo ligtas. Dahil tayo po gano'n, naligtas po natin ang salita ng Diyos, na tayo makasalanan, kailangan natin tayo maligtas. Kaya po tayo ligtas. Inahin ko tayo sa mga maliit na bata. Pag tayo po'y mga bata, anong pride yan? Kaya pagalitan mo yan, nakalimutan lang yan. So, dito po sa Matthew 18 verse 3, sabi niya, maliban na kayo'y maging tulad sa mga maliit na bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sino mang pagkababa, katulad ng maliit na bata, ito ang pinakakakina sa kaharian ng langit. Ito yung bagay na wala sa mga Hudyo, kaya sila nagtas. Hindi sila nagpababa, sila nagpataas laban sa ating Panginoon. Kung tayo tinatas mo natin ang ating sarili, bababa tayo ng Panginoon. Kung tinatas natin ang ating sarili, hindi tayo may ligtas. Kailangan tayo magpapababa para tayo ay itaas ng Panginoon tayo ligtas. Kaya hindi nangyari sa Panginoon. Siya nagpapababa, ginawa yung kalooban ng kanyang naman, at tinaas na naman. At binigyan ng pangalan na hindi sa lahat ng pangalan. So ito po isang bagay na itinuturo sa atin ng mga parable na ating pag-aaralan. Tignan ninyo. Ito po yung parable of the chief. 6. Pag tayo pupunta sa isang kasiyahan, ito yung sinasabi ng Panginoon. Ito mga kasama niya, nakita nila eh. Nandun sila eh. Tapos nagtuturo ang Panginoon eh. So he told the parable to those who were invited. So nandun sila na pag nagtuturo ang Panginoon. When he noted how they chose the best places, say to them, when you are invited by anyone to a wedding feast or a kasalan, do not sit down in the best place. Kung piliin ka naman na lugar eh. Lest one more honorable man than you be, sabi ito, invited by him.
And He will invite you and He will come and say, you place this man. So, pipiliin mo ngayon yung magandang upuan at meron mas marami na tao kaysa sa'yo. Meron talaga yun. Merong VIP na dumating dun sa kasal at sasabihin ng yung kinakasal o yung namamahala, umalis ka dyan eh. Yung upuang tao nito sa'yo, mapapahiya ka eh. Pero sabi ng Panginoon, ay idadagdag niya sa pinakamababang lugar. But when you are invited, go and sit down in the lowest place. Punta doon sa pinakamababang lugar. So that when He will invite you to come, He may say to you, friend, go up higher. So hindi ka napahiya. Dahil sila mismo yung nag-imbita, sasabi, punta kami sa mas mataas. Then you will have glory in the presence of those who sit at the table with you. For whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. So hindi, ginamin nyo, kasama niyo yung mga tao. So totoo lang na naimita rin at ang Panginoon, dinidetay bawat isa kung saan sila upo. Yun yung sinasabi niya. So yung mga normal na kasama niya, pupunta sila sa pinakamagandang lugar. Sabi ng Panginoon, yung gagawin nyo, pumunta kayo sa pinakamababang lugar. Baka sakali, kung nag-ibig sa iyo, makita niya, kung mananaw mo, may pumunta ka doon sa pandaroon. So, hindi ka napahiya. Ibinababa mo sa sarili mo, at hindi tinataas. So, ito yan, hindi maliwanag na pagpapakilala at pagpapakilala. So, huwag tayo maging mataas ang tingin sa ating sarili. Mas sulit na pumunta sa pinakamababang lugar. Babae niya. Walang mawawala sa iyo. Tuwantog ka lang. Tuwantog ka lang. Kung pinanagal nilalagay sa mas mataas, eh di ka ay nagkaroon ng karangalan. Hindi ka na pahiya. Kaysa pupunta ka doon sa pinakamagandang lugar, tapos ikaw ay paalisin. Yung magkasama niya, gano'n sila. Kaya sila na pahiya. Tingnan niyo, kaya nagagalit sila sa ating Panginoon. Hindi siya, para mo, nagkakantay sa para mo, hindi siya nagsasabi diretso sa'yo. Nagsasabi siya ng kasaysayan na totoo nangyayari, pero patungkol sa'yo. At makapag-iisip ka doon sa aral ko ng para mo. So yun kung makikita natin yan. So yung paaralan na kapatid, tingnan niyo, parang Panginoon. Ito ay may natatamaan niya sa aral niya. Pero hindi naman ibig sabihin na pinapupunta yung mga tao. Lahat ng purpose ng Panginoon, ituro niya katotohanan, pagbabago sila, yun ang kanyang purpose. Kasi malayo din ng Panginoon, pumunta sa lupa, para doon sa mga makasalanan, kaya hindi sa mga matuwid. Eh, itong mga tao ito, hindi sila matuwid. Kaya yun yung tinuturo niya, yung kailang kasalanan. Ay nagpangtaas kanya. Kaya siyempre, yung mga tao, ano natin ang ginagawa natin? Yun ang ginagawa nila, dahil ito sinasabi ng Panginoon, kaya nagalit sila. So, dito natin makikita, lumalabas sa kailang pride at sa kailang magkukunwalingan. So, nagalit sila sa Panginoon. So, dito sa Luke chapter 11, verse 43, ito kasi yung galit nila. Woe to you Pharisees, for you love the best seats in the synagogues and greetings in the marketplaces. Ano tayo ng mga Pariseo? Hindi upang lulatingin ng Diyos, hindi. Para lulatingin nila kailang sarili. Kasi pinipili na nila ng magandang upuan sa mga sinagogue at pagbabati sa mga pamilya. Pati natin bati ng mga tao sa kanila. So yung sarili nila, pinaparangalan nila, hindi ang Diyos. So Luke chapter 20, verse 19, and the chief priests and the scribes, the very hour sought to lay hands on him. Lalo sila pati ng Panginoon. But they feared the people, or they knew he had spoken his parable against them.
Sabihin, yung mga talatang yun, laban sa mga tao na yun. Kawala pa ito dito. Nagtuturo siya ng mga parable laban sa kanila. Ang purpose nun, hindi para consume sila, hindi, para magbago sila. Kaya siya nagagalit sa ating Panginoon dahil hindi sila nagbabago. Yung makikita natin. Dahil sa kanilang kataasan, pride, at akailating sa Panginoon. Hindi naman sila magkalaban kung tutusin. Kung ito mga taong ito ay sumusunod sa kausa ni Moises, sumusunod na natin po sa kausa ni Moises, sila kaawin. Pero bakit galit sila sa Panginoon? Dahil tinuturo ng Panginoon ay laban sa kanila. So, ang characteristic ng mga Pharisees, mga sacerdote at mga escriba, sila ay nagmamataas. At ang kailang kagustuhan ay yung papuri sa kailang sarili. Kaya pag may dumating ang Panginoon na pinupuri ng mga tao, galit sila, naibig sila sa ating Panginoon. Kaya natatakot sila yun sa mga tao. Gusto nila patayin ng Panginoon, kaya takot sila sa mga tao niya. Dahil alam ng mga tao ito, na ito para mo ilaban sa kanila. So nakikita ng mga tao kung ano ang mga puno sa sacerdote, o escriba, at mga Pariseo. Makikita nila kayo ng mga ginagawa ng Panginoon ay iba sa kanila. Kaya pinupuri nila yung Panginoon at kinukukuha nila yung mga sacerdote, yung mga escriba, at mga Pariseo. Dahil sa kanila ginagawa. So itong para mo napakasimple lang, pero sinasabi lang sa atin, ang araw, ikaw'y magpagpapakay. Kahit nasaan ka, mas maganda ito ay may pagpapakay. Ito sinasabi ng Panginoon. So, iba pang aplikasyon ito. Ito sa verse 12. Then he also says to me who invited him, when you give a dinner or a supper, do not ask your friends, your brothers, your relatives, nor his neighbors, lest they also invite you back and you be repaid. Itong purpose mo ng mga dinner or supper, noong mga panahon na yun, hindi mo magmalaki para makatulog na yun. Hindi binay mga tao para mapahal sila. Sa verse 13, but when they give you a feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you, for you shall be repaid at the resurrection of the just. Bakit ito mag-imbitahan mo? Kasi sila matutulungan mo pag inimbita mo sila, sa isang lahat, dahil sila ikakain ka niya. Eh kung mayayaman, magkaibigan mo, kapatid mo na, kamag-anak, at sumayaman mo sa bahay, ibating ka rin nila. So, kaya na sariling feast. Sila, wise na sila. So wala, hindi lang mabuti. Ito sinasabi ng Panginoon. Kung nag-iimbita ka niya, hindi mo nga niya yung mga mahina, mga may, mga lungko, at mga wala. Dahil sila nakakabayan sa iyo. At natulog sila. Yan sabi ng Panginoon dito sa talata nito. In other words, ang focus nung wala nang masama mag-imbita tayo ng kapatid, ito wala. Pero ang focus ng parable ay mas mabuti na hindi naglilingkod sa iba kaysa ikaw pinaglilingkod. Pag tayo pinaglilingkod sa iba, nalalaman natin ang kagalakan ng ginawa ng Diyos sa atin. Nang pupunta ang Panginoon sa lupa, hindi upang siya paglingkuran, upang siya maglingkod. So, naniligtas tayo ng Diyos, hindi upang paglingkuran natin siya. Siya naglingkod sa atin. Kung sumunta kong Panginoon sa lupa, hindi naman siya pinaglingkuran. Siya naglingkod sa mga tao. Yung po tayo nagkakamali sa Mateo chapter 20. Sinasabi sa atin, nang dumating ang ating Panginoon sa lupa, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod kanya. So, focus rito, sa ating mga Kristiyano, ayaw maglingkod tayo, hindi upang tayo ay paglingkuran, sinasabi ng talata. Dito po sa Matthew chapter 20 verse 28, kung paano anak ng tao na parito, hindi upang maglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang ibigay kanyang buhay na pagtubos sa marami.
So ito rin po yung pagpapababa. Ang paglilingkod sa iba ay isang panyo ng pagpapababa. Makita natin yan. Kaya kahit sinabi niya yung talatang parable na yan. In other words, ito yung practice na noong unang panahon na yun. Kaya sila nagbibigay ng fees para puhin sila. Mahinga na. Kaya hindi na yung mga kaibigan. Kaya sabi, hindi tayo na yung mga mahirap na hindi pwede mabayad. Kapag ka na isang puhin ng paglilingkod sa iba, yun ang focus sa talata ito. Ng parable, at ang paglilingkod sa iba ay makikita natin ang kagalakan ng ating makikisama sa Diyos at sa kanyang kaharian. Dahil tayo mapayaran sa pagkabuhay na mabuhay ng mga pagkabuhay. So kung yan ang unang purpose mo sa itaas, wala. Inaasahan to. Dahil ay tayo ka rin kaya, so napayaran ka. So doon sa makalawa kanya, hindi sila makabayad sa iyo. Sino ang magbabayad para sa iyo? Ang Diyos. Dahil tayo may maliligtas pagdating ng pagkabuhay kaya ng pagkabuhay. So ito yung pagtila ko yan. Ito yung pinakabuti mo. The parable of the great suffering. Tayo lahat. Actually, nakikita na tayo sa mga birthday, sala, gano'n. Nakikita na tayo. Pag hindi ka pumunta, at nabalitaan na nakikita sa'yo, hindi ka pumunta, na wala namang mabuting dahilan. Anong pakiramdam na nag-imbita? Magagalit siya, di ba? Nag-insulto siya kasi binigyan ka niya karangalan, nag-imbita ka niya, karangalan niya eh. Tapos hindi mo binalik yung karangalan na yun, dahil pupunta ka sa doon sa kung saan kayo imbita. So ito po, makikita natin aral dito sa parable na ito. Great sufferer. Now, one of those who sat at the table with him heard these things, and he said to him, Blessed is he who shall eat bread in the kingdom of God. Alam niyo itong mga talatang ito, ang paniniwala mga saksi ni Jehovah. Nakikita na ba kayo ng Lord's Supper ng mga saksi? Mga sa inyo lang yun. Merong parang mamon, tapos may mga alat sa table. Titignan ko lang siya, amin mo. Hindi nga nakakain ka lang ino. Dahil ang paniniwala nila, yung 144,000 lang may karapatan kumain, no? Hindi sila sigurado kasama sila doon. Kaya umakamo yung bilang nila. Ginagamit nila itong talatang ito kanya. Yung kakain lang ng tinapay sa kanin mo sa langit kanya. Pero hindi puto-puto ko yun. Sabi sa 16, then he said to him, a certain man gave a great supper. So hindi lang po ito supper, a great supper. Yung po nagpapagbigay na nagkaroon ng handaan sa lumang kataytanan. Gagawa siya ng kaparaanan para kayo ng event ay magiging maganda sa musika. Kaya take ka ng effort ng paghahanda, pag meron ka ng handaan. Usually, para yung mag-iibitahan mo, hindi ka mapapahiya sa kanila. Kaya masaserve mo mabuti pag tumating sila. Kaya sinasabi, great supper. And invited men. Obviously, mayaman ka. And sent his servant at supper time to say to those who were invited, come, for all things are now ready. Pumunta na kayo, lahat ng handa na. Alam niyo yung context ng ganong pananalita ay excited. Punta na kayo na niya, handa na lahat. Yun ang damdamin na nag-iibita eh, di ba? But they all with one accord began to make excuses. Ito yung problema. Nagbibigay sila ng kadahilanan. The first said to him, I have bought a piece of ground and I must go and see it. I ask you to have the excuse. Yun ang dahilan. And another said, I have bought 5 yoke of oxen and I'm going to test them. I ask you to have the excuse. Sabi niya. Tapos sa pangatlo, nagkasama siya. Still another said, I have married a wife, and therefore I cannot come.
So that the servant come and reported these things to his master. Then the master of the house began nagalit. Kasi itong mga inimita niya, mga halaga sa kanya, kaya inimita kayo. Hindi naman lahat pag mayroong ang handaan, hindi naman lahat ng tao imitahan mo. Pero may invitation doon sa paghahanda mo. Yung imitahan mo, yung mga tao importante sa'yo. Ganun talaga yun. Kaya nagalit siya dahil hindi siya pinagbigyan. Said to his servant, go out quickly into the streets and lanes of the city and bring in here the poor, the lame, and the blind. And the servant said, Master, it is done as I commanded. It's still there, it's good. Tumagal ng parang niya. Then the master said to the servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. For I say to you that none of those men were invited shall taste my supper. Kaya hindi natin bigyan ng masusing pag-aaral ito. Alam natin kung sino tinutukoy ng Panginoon. Nung pumunta ang Panginoon sa lupa, nasabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayo pumuntahan niya sa mga lupay na mahindi. Pumunta kayo niya sa bayan ng Israel. So kaya hindi natin bigyan ng masusing pag-aaral niya. Sino yung tumagi sa Panginoon? Ang kanyang bayan, tumagi. Sino ngayon nagbibita ng Panginoon? Yung mga hindi, na dati hindi kinikilala ng Diyos, binabay ng bayan. Bagay yun na makikita natin kahulugan ng parang mula ito, mga kapatid. So bakit nagalit yung nagbibita? Kasi isipin niya yung mga pag nag-i-invite na mga kapatid. Hindi in-expect mo, pupunta yung tao. Unless otherwise, meron siyang talagang tunay na dahilan. May sakit, etc. May emergency na. Pero kung wala, ay wala kang dahilan, hindi pupunta. Dahil hindi sila. Kaya yung mga, yung naging pita, nagbigay sila ng dahilan na hindi dahilan. Sabihin, hindi na mong iwasan yung ngayon ang sinasabing dahilan. So, nireject nila yung invitasyon. At yung karangalan, yung naging pita. Kasi binibigyan ka ng karangalan, hindi tayo. Sabihin, kung tayo mo hindi pitado sa isang handaan, tataan ka na sa handaan, ano sasabihin ko? Ganda ng handaan, saan makapasok tayo? Kasi hindi kayo pitado eh. Yung pagnanasa mo, gusto mo pumasok, pero hindi pitado, pwede pumasok na loob. Wala ka naman natin. So hindi kita sila, hindi direct nila yung invitation. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, hindi ka di pupunta dyan, mas marami na kung kayo sasaya. Parang yung sinasabi sa naging eh. Nire-reject mo yung karangalan na nagigita sa'yo. Tinatas mo sa sarili mo, gusto nagigita sa'yo. Kasi ninyo, kuya mo rin natin ito sa kaligtasan. Hindi tayo ng Panginoon na kaligtasan. Tayo mo. Hindi mo tinatas mo sa sarili mo sa Diyos. Hindi kita kailangan ka mo. Kaya ayaw mo yung kaligtasan mo. Tinatas mo sa sarili mo para mo hindi ko kailangan yan. Ka mo. So, ang magkikita natin, pride yun. Tinataas ng sarili nila doon sa nagkikita. Siguro yung at the back, kung parable nito, baka mas mayroon pa ako sila, kung hindi kita, parang gano'n. Kung mamataas sila doon sa nagkikita sa kanila. Tingnan nyo, examine natin yung excuse. Ang sabi niya, bumili ko ng lupain, ganyan. Titignan ko yung lupain. Wala naman gano'n. Bago bayaran yung lupain na pinagbenta sa'yo, di ba pupuntahan at titignan mo kung karapatan kung bayaran yung lupain? Parang yung nangyari, hindi wala kung true story, hindi. May nagbenta sa kanya yung titulo, hindi natin na yan, hindi niya pinigka. Nang tignan ng surveyor kung saan yung title, nasa man yan eh. Bibili ka ba ng gano'n? Bibili ka ng pera na malaki, hindi mo titignan, bibili ko. Titignan mo muna yung bibili mo para mo bibili. So yung dahilan na yan, hindi totoo. Bibigyan ka lang ng alibay para kita pumunta. So kaya nagalit na bibili. Yung dahilan na binili ka, hindi nagkakap na. Bibili ka ng kapay, na hindi mo tinignan. Kahit sino bibili ng ano kung bibili niya, titignan mo muna.
Kaya ngayon sa panahon na ito, dahil pwede tayo sa yung online, naloloka tayo, bakit? Hindi mo muna bibili po. Ayan ang advantage ng pupunta ka sa mall, bago babayaran, bakit hindi mo muna binibili mo? Hindi naman na sila tayo sa may online bibili. Pero hindi yan, hindi mo tinignan. So hindi ka bibili ng lupain, hindi mo tinignan. Pangalawa, yung bumili siya ng ox business. Hindi, ganun din yun. Bago mo titignan yung bibili mo baka, bibili mo kung wala sakit, kung malusog yung baka bibili mo. So ano mas mahalaga dito? Yung kanyang business interest, mas mataas. Nilalagay niya mas mataas kaysa sa reputasyon na naging kita. Actually, pwede mo i-postpone yan. Kung mo na bibili yan, basta lang ka. Kasi inibita ko ng isang kaibigan ko. Pupunta ko lang ko sa dahan. Buwan sa tayo mag-usap. Pwede naman yun. Bakit inulan niya yung tikilan o muna ka niya, baka bilhin ko. So, ibig sabihin, binabalo, walang nalagay niya yung pag-iinit ka. Na isang bagay na pwede mo naman i-postpone. O kaya, dapat ginawa mo na bago bumili. Hindi ka rin bibili ng baka, hindi mo muna tinignan. Pangatlo, yung magkasama ka ng babae, pwede mo lang kausapin yung misis mo. Punta mo lang tayo sa daan. Kasi alam mo, binigyan tayo ng karangalan doon ng kaibigan natin. Kung gusto tayo mag-ano, pwede mo gawin yun. Hindi naman nawawala, hindi mo. Pero yung gandaan, mawawala yun. Wala na po kasi yung misis mo, at doon pa rin, hindi na mawawala yun. Pwede mo pag-usap kayo muna, pumunta muna tayo doon, tapos tuloy na natin. So ito mga dahilan, hindi sila dahilan. Pwede mo sila iwasan. Para bigyan mo ng karangalan, nilagay dito sa'yo. Kung ilalagay natin sa spiritual, totoo din. In other words, sa parable ito, tinuturuan tayo ng Panginoon, siya naging kita sa atin. Na ibaba natin ang ating sarili at sumunod sa Kanya. Huwag tayong mag-reject, kahit mag-reject natin ang Diyos para natin sinasabi, hindi ka mahalaga Diyos. Mas mataas ako sa iyo. Dahil hindi ko tatanggap yung invitasyon naman. So ito pa rin isang parable na nagtuturo sa atin ng pagpapagmamahal. Pag hindi-reject mo yung invitasyon, at yung nagbigay ng issues, okay na, hindi na tayo pumunta, pero ito tayo sa Diyos. Na yung ginagawa mo, hindi niya nasipay ang exist mo. So, ibig sabihin, hindi na tayo pumunta, pero tayo exist. Hindi mo nararamdaman yung sakit na binigay ko sa naging bita. Siyempre, may insulto rin yun, binibita na yun. Tapos hindi ka pupunta. Na wala naman talaga po na dahil. So, yung naging bita, ano nangyari? Saktan. May insulto ka niya. Sino inibig natin? Yung mga taong binibita, hindi sila hindi pumunta. Pumunta sila. Kasi biro lang siya, hindi ka naman inibita, tapos bigla kang inibita, hindi ka pumunta. Kung kakataw mo rin na, inibita mo ng mayaman na tao ito, hindi mo na kilala, hindi ako dapat sa invitasyon niya, inibitan niya ako, hindi ko pupunta. Pupunta ka, ayun yung inibita. Sila yung inaasahan na nag-imbita, mapupunta, hindi sila pupunta. So sabi na nag-imbita, papayaman na yung atin, mga payaman na yan. Mabuti pa itong mga taong mababa, tinanggap nila kaya invitasyon natin ngayon. Ito yung tinuturo ng parable na ito ng ating Panginoon. Kaya sabi ng host, for I say to you that none of those men who were invited shall taste my supper. Ayaw nilang makisalo sa ating hapunan. Hindi sila kakain, ganyan. So, ibig sabihin, kung i-apply natin sa spiritual application, ano mangyayari sa atin? Dahil tayo pinibita ng Panginoon. Although ito parable na ito, obviously, sabi mo nga kanina, ito po ay aplikado sa bansang Israel. Dahil talaga yung kaligtasan na ininda ng Diyos, nawala mo na sa kanila, lalo sa atin. Dahil una ang kaligtasan nanggaling sa kanila. Ang ating Panginoon ay tabinan sa bansang Israel. Natural lang na uunahin niya kanyang bayan. Yan ang bayan ng Diyos.
At doon, iyon mo na ililigtas niya. Ano ba binalo po? Ilang mga Hudyo ang sumunod sa ating Panginoon. Kaunti lang sila. Minority ng mga Hudyo ang sumunod sa Panginoon. Eventually, nung nawala ng bansa Israel, hindi na lang ang nagiging mga Kristiyan, wala na mga Hudyo. Noong unang panahon na meron ng bansa Israel, bago yung 70 AD, mas maraming na rin yung mga itim na Kristiyano kaysa sa Hudyo. So itong bansa na bayan ng Diyos, na ito'y kinalingan ng Diyos sa mahabang panahon, nung tumating ang Panginoon, tinanggihan nila yung Panginoon. Dito po sa John chapter 1, sinasabi sa atin, pumunta siya sa kanyang sariling bayan at hindi siya tinanggap. So yun sila talagang imbitado ng Panginoon sa kanyang kaligtasan na ibigay noong una, pero hindi nila tinanggap ang Panginoon. Dito po, basahin natin ito po. Hindi ko alam yung isa. Talata, pero sinasabi sa John chapter 1, pumunta sa kanyang sariling bayan pero hindi siya tinanggap. Dito po sa verse 11, sinapang ito sa kanyang sariling tahanan ng kanyang bayan at siya hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. So ito yung imbitado ng Diyos, ang bansa ng Israel. Ito yung imbitado ng Diyos sa kanyang kaligtasan. Kaya hindi na tinanggap. Anong dahilan? Ganoon pa rin. Pride, envy, stubbornness. Hindi nila kinikilala ng Panginoon dahil siya galing sa isang mababang pinanggalingan. Pero dahil sa mga bagay na tinuturo ng Panginoon, sabi ng mga tao, pambihira itong tao ito ngayon. Siya nagtuturo na may kapamahalahan, hindi katulad ng mga pariseo. So yung ginagawa niya kanya, mayroong authority ito, wala kanya. At sa kanyang katigasan ng ulo. In other words, pag sinabing stubbornness, alam na rin ito. Ikita rin yung katotohanan ng ating Panginoon. Pero ayaw na tagapin. Pero kahit hindi sila naligtas, kakunti lang ang naligtas sa bansa ng Israel. Ito po sa Romans chapter 10. Ito po yung komentaryo itong parang mga ito. Ito yung sabi ni Apostle Paul. Ang gusto niya, puso ni Apostle Paul, nagbayad ni maligtas, hindi siya naligtas. Pero hindi lahat ng niligtas, tanda natin. Si Apostle Paul sa Hudyo, pero siya ligtas. Marami may mga Hudyo na iligtas, pero majority hindi. Masahin natin. Magkapatid, ang nais na aking puso at ang dalangin kung sa Diyos alang-alang sa kanila. Doon sa King James, at saka nyo King James, Israel ang nakalagay. Alang-alang sa Israel ay sila ay maligtas. So hindi sila ligtas. Kung yun makapapatotoo na sila ay isikasin para sa Diyos, subalit hindi ayaw sa kalaman. Sapagkat sa kanilang pagiging magmahal sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nila ng Maniteo ang sariling pagiging magwin, hindi sila napasakot sa pagiging magwin ng Diyos. Sabi, tinasa ng sarili nila. Hindi sila napasakot sa katwiran ng Diyos. Kaya hindi sila naligtas. Pero hindi din po ito sa mga lang. Sa buong mga tao in general, kahit sa panahon natin yun. Yung pa rin ang dahilan, bakit sila mahiligtas. Wala namang tao, walang sapat na kaispan, para hindi na maulawa ng ibang Diyos. Wala. Napakasimple na ang mensahe ng ating Panginoon. Hindi kailangan maging matalino para maunawaan mo. Pero bakit hindi na tinatanggap? Ganun din. Right? Stubbornness. Mula lang sin natin ngayon, bigay din nila nakita yung Panginoon. May pride at stubbornness. Dito sa Acts 7 verse 14, sinasabi dito, kakaunti lang ang nakasuntong loob. Kahapon po, tinanong nila yun. Sabi nila, para ko hindi napakinggan ng tao ang Ebanghelyo. At sino mo tayo? Sabay maliligtas eh. Ang sagot hindi. Tandaan po natin, hindi ang obligasyon ng Diyos. Hindi ang obligasyon ng Diyos na kausapin ang bawat isa para maligtas sila. Hindi ang obligasyon ng Diyos. Ang obligasyon ng Diyos
Ginawa na niya eh. Namatay ang kanyang anak, nakaw sa krus, nabuhay ng magkuli, parang nagdag. Tapos na komplikasyon niya eh. Ngayon, kanina komplikasyon, parang maniwala tayo. Sa atin yun. Kung wala tayong interest na hanapin yung kaligtasan niyo, wala kang interest na gusto ligtas ka, ikaw mismo ayaw na ligtas. Wala naman sino mang tao na hindi naunawaan ang kalagayan niya. Dahil lang tayo, lang natin tayo makasalanan. Kahit sino pang pananampalan tayo, alam nila yun. Ang katanungan ko, anong gagawin mo? Doon sa kasalanan mo. Lahat ng tao, nasa kaisipan nila yan. Pero iba din ang pinapansin. Hindi naman yung kasalanan tayo. So what? Dito sa Matthew 7 verse 14. Magsimula tayo sa verse 13. Pumasok kayo sa makitong na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok to. Naisip mo natin, may nagsabi, ay hindi ko alam kung naging soto yun o ano, sabi niya sa amin, bakit kami ginugulo ito na? Ba't di kayo pumunta sa bundok? At harapan niya mga maluga eh. Sagot tayo sa kanya, parang may maluga magwawa. Hindi yun isa laging niwala at maluga. Hindi naman na-samson na yung mga maluga, pag pinunta ko, niniwala sila. Malayo, nakikita niyo. Pero sila sarili, paniniwala. Lahat ng mga bagay sa atin, ito'y dulot ng generasyon na dinreject ng Diyos. Sa ating kultura, buka tayo ng isang generasyon na dinreject ng Diyos. Yung tumanggap sa Roman Catholic Church, dinreject ng Diyos. Tayo dahil no. Maswerte nga tayo sa kalis tayo. Dahil ang sabi sa Ten Commandments, sa ikatlo, ikapat na sa lahat ng nabukod sa akin. Ibig sabihin na, mag-ingat tayo sa ating paniniwala dahil malilipat mo sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. Di ba? Bakit tayo rin katoliko? Yun lang sa ating sarili kagustuhan. Yun na mahal natin yun eh. Kaya yun ang nangyayari sa tao kung ano yung paniniwala, pinuno, nalilipat sa iba. Kaya mag-ingat tayo sa ating pinaniniwalaan. Dito sa Matthew 7:14. Sapagkat makikot ang pintuan at pasikipan ng pagtuwa sa buhay at kakaunti makakatagpon yun. Yung po'y dahilan dahil mahirap hanapin. Hindi mahirap hanapin ang salita. Dito sa Romans chapter 10, sinasabi ito ni Pablo sa Mamotyo, baka sabihin ninyo kaya hindi kayo naligtas dahil hindi nakita ng totohanan, mahirap hanapin. Sabi, hindi yan. Kasi nasa Romans chapter 10. Isa sabi rito sa verse 5, sapagkat sumusunod sa Moses tungkol sa pagiging matuwid na batay sa kautusan, na ang tao magagawa ng mga bagay na ito ay mabubuhay sa mga ito. Kung sinasabi ng pagiging matuwid na batay sa pananampalatay na ito, huwag mo sabihin sa iyong puso, sino akat sa langit? Ito'y umag-iba si Kristo kayo. Kasi, punta kayo sa langit para pagiging natin ng Panginoon, pababarin natin dito ay. O sino maranawag sa kanaliman? Ito yung pagkat sa kasumula sa mamatay. In other words, hindi na kailangan tawagin ng Panginoon. Sa verse 8, ngunit anong sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ang salita ng pananampalataya na pinapangaral. In other words, meron tayong access sa totohanan. Ibig sabihin ng Pablo. Huwag mo sabihin na hindi mo nakita. Huwag mo sabihin wala kang pagkakataon. Sinaya mo lang yung pagkakaroon, ibig sabihin, no? Sa binigay sa atin ng Diyos. Bakit tayo naligtas? Bakit kakampitan tayo dito? Dahil ito yung characteristic ng tao na ligtas sa iyong pagkukuha. In other words, meron tayong naaralan na nagagalit. Meron tayong naaralan na gayat siya. Ang sabi lang namin, kailangan tayo maligtas dahil tayo nagkasala. Wala namang problema pa namin tayo. Nagalit siya, sabi niya. Sinasabi mo magsalanan ako, kanya. Galit siya eh. Ano yun? Pininiwala niya, hindi sila nagkasala. Ano? Magmamataas yun eh. Tinanggap natin kasi tayo mga makasalanan at kailangan tayo maligtas. At tinanggap din natin
Mula sa ating sarili, ang kaligtasan nasa Diyos. Kaya naniwala tayo. Binuksan natin ang ating kaisipan sa katotohanan. At tinanggap natin ang ating pagiging makasalanan. Kasi kung tayo sa Panginoon. So palagay niyo yung mga tayo na nakakala natin. Bakit tayo nila maniwala? Sa isip nila, hindi namin kailangan yan. Kahit patuloy kami. Wala naman kami kasalanan. Hindi naman namin kinakalimutan ng Diyos. Yung sagot nila, wala sila kapang mababa. Yung makikita natin. Kaya karamihan sa atin, hindi maliligtas. Hindi naman ibig sabihin na karamihan sa mga tao, wala silang pagkakataon sa ibagay. Hindi naman totoo yun. Kahit na yung mga nagtuturo po sa TV, radio, na kahit mali kayo na tinuturo, nagbibigay pa rin niya ng kaisipan na may Biblia na dapat natin pakinggan. Di ba? Kahit mali pa, mayroon pa ng galaw na ano. Magbibag ba ilalagay sa iyo kaisipan? Ano kaya yan? Kailangan natin pag-aralan. Di ba? Because so, 1 Corinthians 1:26. Hindi lang tayo ang ganito. Kahit noong unang panahon. Dito sa Corinto, tandaan nyo. Ito sa Corinth. Ito po yung syudad na mataas at mayaman. Yung Macedonia, yun yung lugar na mahirap. Yung Corinth, hindi yung lugar na mayaman. Kasi business center yun. Lahat ng kalakal na mataan sa lungsod ng Corinth. Pero tignan nyo yung mga kapatid doon. Sabi rito. For you see our calling, brethren, that not many wives according to the flesh. Na kaunti lang na marunong sa larahan ng sa kalibutan. In other words, maraming kunti lang marunong. Not many mighty, hindi makapangyarihan. Right? Not many noble, o yung lubong marangal, hardcore, kakaunti lang. Hindi naman wala. Meron naman. Meron din mga marunong ay sa mga pag-aral siguro. Meron din mga pangyarihan, meron din mga noble, pero di marami. Bakit? But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. Kung tayo po ay pinagtatawanan ng mga saliputan, kakaunti lang yung church and prayer yan. Tapos sinasabi, mali tayo, kanila. Alam nyo, pagdating ng araw, babalik sa Diyos. Yung nagmamalaki na pinagtatawanan tayo, sila yung pagtatawanan ng Diyos. Hindi sila naniwala, kahit at this time, naniwala tayo. And God has chosen the weak things of the world to shame the things which are right. Nung simarap si Pablo, kay Felix, na hari, mataas si Pablo, mababa si Pablo. Ano yung nakikita ng si Felix? Ito nga niyang tao, mababa, sinasabi yung totoo, kailangan mo sa pakinggan. Hindi niya pinapakaya yung mga pangyarihan. Nagawa siya ka nagkapangyarihan, wala silang kapangyarihan, hindi sa sarili niya. And the base things of the world, and the things which are despised, God is true. Sino ang pinili niyang karamihan ng maging mga Kristiyano? Sino sumunod? Yung mga hindi. Yung mga hindi na mababatay na mabuti. Yung mga hindi na hindi nakapag-aral, na mababantay ng mga Grego na marunong. So ito yung context ng unang century. Yung mga Kristiyano, mababa lang sila. Kung pupunta ka sa Athens, yung mga syudad nila, Socrates, etc., at inaaral mo yung mag-ito, kaya pakikita. Sabi yan, kaya hindi namin, anong klaseng karunungan yan kaya sa'yo? Doon ka rin, pagkapasin. Pero, yung ginawa ng Diyos, pagdating ng araw, ano ang pagiging bunga? Hindi tayo pwede pagmalaki sa kanya ng kapatid. Dahil ang kapangyarihan mo, ang karunungan mo, ang kayamanan mo, hindi nagligtas sa iyo ngayon. Hindi nagligtas sa atin ang ibangin ng ating Panginoon. So tayo po ay, kung siyempre gusto rin po natin kumakas, marami po sana may ligtas. Hindi naman po yung sabihin na kaya gusto natin dumami para lang tayo may pagmalaki natin. Marami tayo, hindi naman. Gusto rin natin dumami dahil sa ating pagnanasa, nakaligtas din sila, hindi ba? Pero rin ang ating pagnanasa, hindi na pagnanasa ng Diyos, kaya ang pagnanasa nila, hindi na problema ito.
Kaya itong parable na ito ng Great Supper, sige sabihin, hindi tayo pwedeng hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Ganun yung nasabi ni Brother Rodolfo rin na kahapon. Kung inaakala ninyo na mababola ng Diyos kanya, nagkakamali kayo. Hindi natin matataya ang Diyos. Dito po sa Galatia chapter 6, hindi nagbibiro ang Diyos. Hindi sabi ni Pablo. Hindi nagbibiro ang Diyos. Kung sasabihin ng Diyos, darating ang araw, nakakakulan sa kalulutan, gawin ng Diyos yun. Kung sasabihin ng Diyos, dadalhin sa impyerno kanya, hindi maliligtas, gagawin ng Diyos yun. Kung sasabihin ng Diyos na dadalhin sa langit, hindi maliligtas, hindi nagbibiro ang Diyos. Ito gagawin niya. Masahin po natin. Dito sa verse 7, ng Kalasa. Huwag kayong pataya. Ang Diyos ay hindi kaya na sapagkat ang anumang iasip ng tao ay siya rin nangangamin kanya. Yung sabi ni Pablo. So hindi natin maaaring dayain kanya ang Diyos. Maaaring bigyan natin na tayo mga tao, pero hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Kaya yung excuse, balik natin yung katotohanan ng Pablo. Sino nag-iimbita ron? Ang Diyos ang nag-iimbita. Sino nag-iimbita niya? Ang kanyang bayan. Hindi sila pumunta. Sino ang nilibinang niya? Yung hindi niya bayan. At sila yung pumunta. So itong mga tao nito, na tinanggihan ng aking imbitasyon, hindi sila papasok sa langit. Hindi sila sabi ng Diyos. Sino yung papasok sa langit? Yung mga nagpapababa kanya. Na tumagka sa aking pangyayari. Yun ang payag na mensahe ng parable na yun. Ngayon, kung ikaw ay pag-isera sa Kripa, at sa Doseo, narinig ko yung parable na yun, ano pakiramdam ko? Kaya ganit sila sa ating Panginoon. Dahil sinasabi ng Panginoon, ang katotohanan. Kaya lang, gumagamit siya ng parable. Hindi diretso parable. Parang si Nathan, nung nausap si David, may isang mahirap kahit sa isang tupa, kinuha pa ng mayaman dahil bisita siya na samantala napakarami ang tupa. Nasabi ni David, dapat patayin tao yun. Sabi ni Nathan, ikaw yung tao yun. So yun ang effect ng isang parable. Nayaaral mo yung isang bagay, nilidil siya, pero mararamdaman nung purpose lang natin ng parable. So ito po ang ating mag-aaral po sa mga pagkito. Buti lang yung parable, tayo po sa Biblia. Ang daming parable na tinuro na natin Panginoon siya'y namumuhay pa. Ito yung isang paraan pagtuturo ng Panginoon, lalo sa mga tao dito sa atin. Kung siya'y interesado ka, tatanungin mo yung kahulugan ng parable. So ito po ang ating pag-aaral po sa mga pagkito.